1, grade 2. Nakikita mo nag-interact siya. Full inclusion. Lahat ng subject nasa Gen Ed. Full inclusion. Ano yung susunod? Partial inclusion. Mga kapatid, ang partial inclusion, ang bata nasa Gen Ed. Pero may subject na dahil nahihirapan siya sa subject na yon, ilalagay niyo siya sa SPED classes. Si SPED teacher ang nagbibigay ng instruction, pero naka-enroll ang bata sa Gen Ed. Okay po? Kunyari, ganito yun. Sample. Nahihirapan yung anak niyo sa math kasi meron siyang dyscalculia. Lahat ng subject nasa regular. Lahat. Science, English, Filipino, regular po yun. Dahil lagi siyang nagtatantrum sa math, dahil ayaw na nga ng math, nagtatantrum sa math, major issue, pinupull out po siya pag math subject, ilalagay sa resource room. Si teacher na regular, na SPED, ang nagbibigay ng instruction. Pero hindi siya naka-enroll sa SPED program, hindi sa regular. So dahil si SPED teacher ang nagbibigay ng instruction, si SPED teacher ang magbibigay ng grade. At ipapasa niya dun sa Gen Ed teacher, dun sa advanced. Ang tawag po dun, partial inclusion. Pero ang partial inclusion, mga kapatid, hindi po yan isang taon mangyayari, hindi. Kapag yung anak nyo okay na, ibabalik na po siya pag math dun sa regular. Partial inclusion. Hindi po yan nasa regular yung bata, ilalagay sa ng graded mali. Mali yun. Pag non-graded yung bata at tinutulong dyan, di ba ma'am, maghugas ng puwet, magsintas ng sapatos, kasi yun lang talaga yung kanilang cognitive ability. Daily living. O gusto nyo ba yung marunong magbasa, nilagay natin doon? Yung nakakasulat naman, nilagay nyo doon. Ay, mali. Inappropriate yung program. Kaya nga maganda na yung may mga Down syndrome, kasi may mga Down syndrome, kaya nila. Meron lang silang ID. Yung mental age na nila, masyadong mababa, pero walang masyadong tantrums ang Down syndrome, di ba ma'am? Dapat nasa regular sila. Dapat nasa regular po sila. Ang sweet nga ng mga may Down syndrome di ba? Makaano nila. Marunong nakakasulat naman, nakaka-follow naman ng instruction. Hindi di ba dapat nasa regular sila? Malalambing yung mga yan. Para na-develop din nila yung language nila. Kaya naman nila. Ang may Down syndrome kasi meron automatic meron yung intellectual disability, di ba? Papaguhin mo lang kasi ito lang yung kakayahan nila kasi ang level of cognition nila ay pang kinder lang or pang grade 1 lang. Papaguhin lang natin yung instruction, yung accommodation na sinasabi. Kaya nila eh. Di ba po? Oh, yun. Kaya unti-unti, hindi natin sinasabi, abrupt natin gagawin to ha. Unti-unti natin gagawin mas inclusive ang pasok mo elementary school. Okay? O ngayon narinig nyo to, my dear parents, huwag na magbiglaan. O yung anak ko pala nakakabasa naman, ilipat na natin ma'am, ay unti-unti. Unti-unti. Ngayon meron na tayong awareness sa mga teachers, kakayanin nila. My dear teachers, konting patience lang talaga. Para matulungan lang natin itong mga batang merong disability. Given the limitation, kaya naman nila, basta nandiyan yung suporta natin. Nandiyan yung suporta ng parent Nandiyan rin ang suporta ng school. Ang barangay pa din, ano ba ito? CD6? Nako, si Congressman Copilar magpapatayo ng kabahagi center dito sa CD6. Di ba? Si Copilar, sabi niya, oo, magpapatayo raw siya ng kabahagi center para yung sa CD2, magkakaroon na rin dito. Mas lalo pa yun. Supportive ang buong community na. So, kaya natin yan. Di ba po?
Kaya ako natutuwa ako, yung mga merong batang may disability sumasali sa Paralympics. Yung may mga Down syndrome, tumatakbo, excited, takbo sila. Kahit yung talon nila, one foot rule lang, okay na rin ako dun. At least nakatalon, di ba? Dati hindi nakakatakbo eh. Ngayon nakatalon, okay ako dun. Na-develop siya, ibig sabihin. Ibig sabihin sa kanya, nakikita niya na sinusuportahan siya ng mga wala namang disability. Lumalakas yung confidence niya. Di ba po? Yung dati hindi nakakapagsalita. Ay ngayon, okay na, umuungol na. Dati walang salita eh, di ba? Ngayon pag tinanong ni teacher, 1 plus 1. Bakit sa mga matat niya, umuungol ng dalawa? Ibig sabihin tuyo. Huwag mo nang tanongin ng 10 times 10. Diyos ko, nagkagin ang umul mo. Ang dami. Okay na yun. Dati hindi umuumol. Ngayon, nagsalita. Kahit paano yung language na develop. Di ba? Oo. Eh kung nasa ano yan, nasa yung pang severe disability, hindi pa na-develop yung language. Okay po? Okay. O, eto na. Sino yung mga nasa self-contained classes? Self-contained. Pag sinabi natin self-contained, grade 1 self-contained yan, di ba ma'am? Kala kasi natin pag self-contained, pang SPED lang hindi. Yung kinder self-contained din yun eh. Yung grade 1 self-contained yan. Kaya nasa SPED, yung self-contained, isang teacher lang yung may hawak. Self-contained class for those diagnosed as with severe to profound disabilities. Oh, eh tapos nakita ko yung disability niya mild lang naman. Tapos nasa self-contained, mali ng placement. Nakita niyo? Mali ng placement. Mild lang disability, nilagay sa self-contained ng graded. Ano? Hindi talaga ma-develop yung bata niya. Sino naman nasa self-contained non-graded? Yung profound to severe disability.